Meron po nag-viral na video actually na nangyaring conflict dito sa Antipolo, sa Buso-Buso. I don't know, maybe napanood nyo na yon kasi ngayon talagang viral yung topic na yon. Yung shooting, road rage na nangyari dito sa may Buso-Buso. I don't know yung buong pangyayari. It's just very sensation kasi may barilan at saka may tatlo yung tinamaan ng ng bala ng baril nung nagpaputok yung isa sa mga nagkaroon ng alitan sa road rage. Yung isang tinamaan niya, asawa niya. Tapos dalawa doon ay yung nakaaway niya at ang isa doon ay namatay, no? Isa yun sa mga conflict actually, no? Conflict na pwede nating ma-experience, no? In the future. I pray na hindi natin ma-experience yung ganun kagrabe. Pero nowadays, conflicts are very prevalent, meaning nandiyan yan, kaliwat kanan, no? Kabila, may mga conflicts na pwede tayong maranasan. At kung hindi natin talaga papairalin yung wisdom natin, yung self-control, yung love, joy, peace, patience, kindness, ay pwede talagang mauwi sa trahedya. Maaring tayo ang makasakit o tayo ang masaktan. That's why yung ating pong pinag-aaralan ay napaka gandang skill actually na matutunan. Pag natutunan natin ito, this is going actually to be a way so we can minister to other people. Tawag po natin dito ay biblical peace mediation. We call this Christ-centered conflict resolution. Well, this is the fourth and last installment of resolving conflict or conflict resolutions natin. Okay? So ayan po yung ating po tatalakayin ngayong gabi. Ito po yung overview ng mga tatalakayin natin ngayong gabi. Pag-uusapan natin, ano ba ang peace mediation? Ano bang ibig sabihin nito? Anong goal natin? Tapos, let's try to understand ano ba yung sinasabi ng Bible when we say biblical peace mediation. Or when we say biblical peace, ano ba yung biblical peace? Ano yung role ng peacemaker? We will also talk about what are the essential characteristics of a biblical peacemaker. Steps to biblical peace mediation. Ito po yung time na kayo ay mag-mediate between two opposing parties so that they will attain peace. Pag-uusapan din natin paano pag may resistance of unwillingness and overcoming highly emotional parties, di ba? At paano natin ma-overcome yung mga iba pang issues like trust issues and confidence issues. Kasi yung mga bagay po yun, tatalakayin natin ngayong gabi. Unahin po muna natin, anong ibig sabihin ng peace mediation? Okay? When we say peace mediation, ito po ang ating definition. This is the process of resolving conflict between two parties by seeking reconciliation based on biblical principle. Meaning to say, proseso. Pag sinabi nating proseso, may mga pagdadaan ng steps, may mga sessions ng pag-uusap, nakuha nyo. Tapos, ang pinaka-intention natin is to find reconciliation for both of the parties, from the other parties, either parties, ano po. Then, but we will be applying biblical principle to attain this peace, no? Yung peace na tinatawag. Yun ang gusto nating mangyari. Now, in Isaiah chapter 9 verse 6, these are the underlying principle of peace mediation. Sabi dito, for to us a child is born, to us a son is given,
and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Alam niyo po ba, dito sa mga talatang ito na sinulat ni Isaiah, ito ay tumutukoy sa Panginoong Kristo. Ano po? Ang propeta Isaiah ay nag-prophecy ng Panginoong Jesus ay darating, ipapanganak siya bilang tao. At sabi dito, ang magiging title niya actually, sabi niya rito, he will be called Wonderful Counselor. So basically, Jesus Christ is a counselor. He's the great counselor. He's also the mighty God. He is called the Everlasting Father. But one of the titles that the prophet Isaiah gave Jesus is called Prince of Peace. So si Jesus is not only the great counselor, but he is called the Prince of Peace. Nakakatuwa na malaman ng ating Panginoong Kristo, siya ay ang prinsipe ng kapayapaan. So therefore, ang saloobin at naisin talaga ng Panginoong Kristo ay ang kapayapaan. Now, in Matthew chapter 5 verse 9, nakakatuwa kasi sa Sermon of the Mount, isa sa mga binanggit ng Panginoong Kristo, yung blessed, alam niyo yung blessed are the poor. Isa sa mga binanggit niyan, itong blessed are the peacemaker. Why? Bakit daw blessed yung mga peacemaker? Because, sabi, they will be called sons of God. Wow, nakakatuwa na Panginoong Kristo pala mismo, sinabi niya na isang palatandaan ng mga anak ng Diyos ay sila yung mga taong gumagawa ng daan para magkaroon ng kapayapaan. Christians are peacemakers. No? Children of God are peacemakers. So we should be what? Peacemakers. Yan ang isang isa sa mga blessing natin. No, as believers, we are called peacemakers. What happened? Nawala yung aking Okay. Si-share ko po uli yung Yan. So, Christians are peacemakers. And you know what? Gusto ko lang i-expand ng konti. Yung salitang blessed dito, actually, literally means happy. Masaya daw. Masaya daw yung mga peacemaker. Bakit? Kasi sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. At alam nyo, meron ngang dulot na kagalakan o kasiyahan kapag tayo ay nakagagawa ng daan para ang mga magkatunggali, magkaaway, ay magkaroon ng kapayapaan. Nagkakaroon sila ng peace. There is really joy and happiness whenever we are used by God to be a peacemaker. Now, let's understand what is biblical peace. Bakit? Bakit kailangan nating maintindihan yung biblical peace? Kasi there are peace actually that aside from the Bible is offering to us, no, yung tinatawag na worldly peace. When we say biblical peace, from the word shalom, it means wholeness or completeness. Meaning to say, buo ka, kompleto ka. At you are in harmony with God and others. Meaning to say, ikaw ay payapa at maayos ang iyong pakikitungo sa iba, lalo na sa Panginoong Diyos. Alam mo yun, ang hirap nung hati yung kalooban kasi meron kang kinatatakutan, kasi meron kang kaaway, nag-aalala ka, di ba? Normally, pag nag-aalala ka, hati yung loob mo. Di ba? Pag nag-aalala ka ay hindi buo yung kalooban mo o yung sarili mo. That's why, whenever we say peace, shalom, it means you are whole. Okay? Now, there is another peace actually which the world is offering, but that peace is actually temporary and external. May mga
napanood ako mga pelikula tungkol sa gera. Sabi nila, oh, this is tungkol sa gera yun. Sabi nila, this is the last war that will bring peace. Yung ano daw, ironic, no? Yung war will bring peace. So actually, that is the world that offers. That is temporal. But when God gives us peace, it's something that is internal and lasting, meaning sa inyo magtatagal. And eventually, total peace will be experienced by every believer when the Lord Jesus Christ reigns. Nakuha niyo po. Now, John chapter 14 verse 27, Jesus said, "Peace I leave to you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you." Ang kapayapaan daw na binibigay ng Panginoong Kristo ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundong ito, sapagkat ang kapayapaan ng mundong ito ay pansamantala lang. Nakuha niyo po, ang kapayapaan na binibigay ng Panginoon ay kapayapaang mananatili. Tapos, ay isang katotohanan pa na makikita natin dito sa talatang ito ay ang Panginoon ang nagbibigay ng totoong kapayapaan. At siya lamang siya lamang ang totoong makapagbibigay. That's why it's very important to include actually the presence of God, the Holy Spirit, the work and ministry of the Holy Spirit when it comes to peace mediation. Because it is actually Jesus who provides or gives peace. Romans 12:18, sabi sa atin din ni Paul, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. We are encouraged, all Christians are encouraged to live at peace with everybody. Nakuha nyo? Pwede, wala tayong kaaway. Yun ang goal natin. Hanggat maaari, wala tayong kaaway, wala tayong kaalitan, wala tayong kasamaan ng loob. Nakuha nyo? At hindi manggagaling sa atin ang simula ng pakikipag-away. Nakuha nyo? Ang Kristiyano hindi nakikipag-away. Although ang mga Kristiyano ay nakakaranas ng persecution. But Paul said that it is possible, live peaceably. Bibit-bitin ko na lang to. Walang panukuli. Di ba? Mayroon pa yung kaninang kinuha ko. Ayan. That's why po, tayong mga Kristiyano, hindi bagay sa atin yung nakikipag-away. Hindi bagay sa Kristiyano ang nakikipag-away. Hindi po ba? Kasi nga, ang calling natin is what? Our calling is for peace. Right? That is our calling. Now, what is the role or what are the roles of a peacemaker? Tayo bilang mga peacemaker, ano daw ang role natin? Well, peacemakers seek reconciliation, not just conflict avoidance. Anong pagkakaiba po nun? Yung seek reconciliation po, we are seeking reconciliation, active ka. Active ka na ikaw mismo ang naghahanap upang ang mga tao ay magkasundo, magkaroon ng kapayapaan. May mga tao na gusto nilang maging payapa sa pamamagitan ng pag-a-avoid ng problema or confrontation. Nakuha nyo? Conflict avoidance does not necessarily equate to peace. Because sometimes when you avoid conflict or you avoid ang tawag nito, confrontation, sometimes when you avoid that, something actually is boiling in the heart of somebody. Kunwari, wala. Kunwari, okay. Pero eventually, may problema pala sa loob, naiipon. Tapos it takes another event to erupt. Di ba? Ganon sasabihin niya, biglang, punong-puno na ako sa'yo. Yung mga ganong klaseng dialogue, punong-puno na. Tanong, bakit punong-puno na? Kasi nga iniipon Iniipon niya sa kanyang puso
yung kanyang galit, yung kanyang ngit, yung kanyang sama ng loob. And so therefore, wala kasing reconciliation na nangyari, walang pag-uusap. And so therefore, nag-erupt na lang. 2 Corinthians 5:18, sabi niya, God, who reconciled us to Himself through Christ, gave us the ministry of reconciliation. You know what? That verse is not only addressed to the pastors. Baka sabihin nyo, para lang yun sa mga pastor o mga manggagawa. No, that is addressed to all Christians, especially in Corinthian church. Nakuha nyo? Sinabi ni Paul yung katotohanan na yan sa lahat ng Kristiyano. Tayo daw ay tinawag para sa ministry of reconciliation. So, consider that. That is one of the ministries that you and I should get involved. The ministry of reconciliation. Nakuha nyo po? Now, these are the characteristics of a biblical peacemaker. If you're a peacemaker, these should be the characters that needs to be considered. Number 1, humility. Mamaya babasahin po natin yung mga verses niyan. Pagpapakumbaba. Hindi pwede na ang peacemaker ay mayabang. Hindi pwede na ang peacemaker mataas ang boses. Hindi pwede na ang peacemaker ay mapanlait, no? Hindi pwede na ang peacemaker ay tawag nito, magagalitin, no? Ang isa sa very essential character ng isang peacemaker ay mapagpakumbaba, mahinahon. Nakuha nyo? Pangalawa, ay yung tinatawag na patience. Mahaba ang pisi. Matagal sumabog. Nakuha nyo? Yan ang ibig sabihin ng patience. Mahaba ang pisi. Hindi pwede na ang peacemaker, siya pa ang naunang nagalit, ano? Halimbawa, meron dalawang magkaaway, tapos pinagbabati mo. Ayaw magbati ko pang nainis as peacemaker, no? Hindi pwede yun. So, tayo dapat ang mas mahinahon, mas malawak ang kaisipan, mas nakakaunawa. At isa pa na very essential character of a peacemaker is love and forgiveness. Meaning to say, dapat naiintindihan natin yung love at yung forgiveness. Kasi how can you encourage somebody to forgive if you yourselves do not understand what forgiveness is? Nakuha nyo? So, dapat forgiving din tayo. At syempre, loving. And you know what? Those characteristics are only found in a person who deliberately surrendered himself to the Lord Jesus Christ. Meaning to say, ito yung tao na tumanggap sa Panginoon. Kasi hindi mo matatanggap yung pag-ibig ng Panginoon, pagpapatawad ng Panginoon kung hindi ka lumapit sa Kanya, right? So, love and forgiveness. Now, let's try to read the verses. James chapter 3 verse 17 says, "But the wisdom from above is first of all pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield. It is full of mercy and fruit of good deeds. It shows no favoritism and is always sincere." Napakahalaga daw yung wisdom. Yung wisdom, actually, when you mediate from between two opposing parties, magkaaway, kailangan natin yung wisdom ng Holy Spirit. So, yung pinag-aralan natin about the Holy Spirit, kakausapin na natin siya. Holy Spirit, will you start working in the lives of these two persons and give me wisdom how to understand their situation and how to make sound judgment. So, you pray, no? At gentle daw tayo. We should be gentle at all times. There will be times na tayo mismo parang, alam na natin kung sino may kasalanan, ano? As peacemaker, hindi tayo magsasabi, no, ikaw may kasalanan. Hindi. As peacemaker, ang goal natin hindi ma-pinpoint yung may kasalanan. Ang goal natin as peacemaker is to have reconciliation. Nakuha niyo po, hindi tayo judge to pinpoint who is wrong, who is not wrong. That's not the goal of a peacemaker. Ang goal ng peacemaker, magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng forgiveness,
magkaroon ng pagkakaayos upang sa ganun ay magkaroon uli ng magandang relationship. Nakuha nyo? Now, sabi rito, and willing to yield. It shows no favoritism and always sincere. So, wala tayong kinikilingan at dapat sincero tayo doon sa ating mga sinasabi. Meaning to say, wala tayong any intentions. Intention na mamahiya o intention na pagalitan ng isang tao, isang party, wala yun sa atin. Ang intention natin is purely to make reconciliation for both parties. James chapter 3 verse 17 says, always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together with peace. Humility is very essential to peacemaking. Ano po? At hindi lang yan, dapat tayo, pinapakita natin yun doon. Halimbawa, may dalawang magkaaway na nagkaharap na, nandun ka sa kanila, minimediate mo sila. Ikaw, minomodel mo yung humility at hindi lang yung patience din. Nakuha nyo? Pinapakita natin yun. Sa pamamagitan ng pag-uunawa doon sa mga sinasabi ng bawat isa. Nakuha nyo? Another verse is in Colossians 3:13-14. Sabi rito, make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you so that you must forgive others. Above all, clothe yourselves with love, which binds us all together in perfect harmony. We should understand the basics of forgiveness. We can only actually forgive somebody from the heart if we have experienced it ourselves. Nakuha nyo? Dapat tayo muna naka-experience niyan. Kaya nga alam nyo, sa mga peace mediation na na-experience ko, maganda pag na-sharean mo ng gospel yung magkabilang panig, tapos humingi ng tawad sa Panginoon. Ang dali na silang pagkasunduin kasi naintindihan nila na pinatawad sila ng Panginoon. Nakuha nyo? Ngayon, kung mga Kristiyano na magkaawa, ipaalala natin sa kanila na tayo ay pinatawad ng Panginoon unang-una. Kaya, hindi option sa Kristiyano ang hindi magpatawad. It is actually a requirement, compulsory. Compulsory sa Kristiyano ang magpatawad. Nakuha nyo? So, isa ito sa mga verses na pwede nating pagkuhanan ng prinsipyo yun. Now, ano yung mga steps na dapat nating gawin when it comes to biblical peace mediation? Ito na po yung mga practical na, practical na gagawin natin kapag nandun na tayo sa peace mediation. Halimbawa, yung magkabilang party na magkaaway ay pinagbabati na natin. Nakuha nyo? Ano nga uli yung natin? Goal? Bakit natin sila pinagbabati? Para husgahan ba? Para ipinpoint kung sinong mali? No. Ang goal natin, kaya natin sila pinaglalapit, pinag-uusap, ay para magkaroon ng peace at reconciliation. At ayos, manauli yung kanilang relationship. If possible, yung dating relationship, pero sometimes hindi posible na yung katulad ng dating relationship. Pero at least, magkaroon tayo ng opportunity to restore relationship. Ano ang mga dapat nating gawin? Unang hakbang po is to pray for wisdom and guidance. Pray for wisdom and guidance. Remember, the Holy Spirit is with us. So we can pray to the Holy Spirit. And the Holy Spirit actually is the one giving us wisdom. And He promised us to give us guidance. So pray for wisdom. Holy Spirit, Lord, give me wisdom. Bago pa kausapin yung magkabilang panig,
nagpe-pray ka na, nabibigyan ka ni Lord ng talino sa pakikipag-usap, talino kung ano yung mga tamang salita na bibitawan mo, talino kung paano mo mas maiintindihan yung kanilang mga sinasabi. Kasi maaaring may sinasabi sila pero may underlying reason pala o damdamin. Pag-pray natin na maintindihan natin yun, kasi mas maiintindihan natin sila, mas alam natin kung anong approach na gagamitin natin. So let's pray for the Holy Spirit to give us wisdom and guidance. Philippians 4:6-7. What is the promise? Sabi niya, don't worry about anything. Instead, pray about everything. So we can pray for everything. Pray for the person, pray for right words, pray for the right time and opportunity. Tell God what you need. Anong kailangan mo? And thank Him for all He has done. So mag-thank you ka na. Then, anong promise sa atin? You will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and minds as you live in Christ Jesus. Ayan nyo po, we can pray for anything. Let's pray for wisdom and guidance. And let the peace of Jesus start to guard us. And let's pray also that that peace will also guard the opposing parties. Nakuha niyo po. So, unang hakbang po, anong gagawin natin? Pray. So, laging pray. Ano po? Yan ang unang-unang hakbang natin. Yes. Number two step is seek to understand before being understood. Ano ibig sabihin nito? Ang goal natin pag kinausap natin, normally ganito nangyayari. Pag halimbawa may opposing party, ako personally, hindi ko muna sila pinaghaharap. Inaalam ko muna yung view ng magkabilang panig. Yung isa, tatanungin ko siya, pakikinggan ko siya, at may mga questions to test, nakuha nyo, kung mag-i-stand yung kanilang mga arguments, nakuha nyo, and also to test yung ano bang intentions nila. Of course, we're praying that the Holy Spirit will reveal to us anong intention nila, underlying reasons. Tapos, makakausapin ko din yung kabila. Sasabihin sa kanya, tatanungin ko rin yung mga reasons niya, alamin ko yung stories, yung buong nangyari. I will try to understand also the underlying reasons and intentions. So when I approach the opposing parties on a different venues, different schedule, different time, my coming to them, the intention is to understand them. So seek to understand before being understood. Nakuha nyo? Susubukan ko munang maintindihan yung views nila bago ko ipapaliwanag yung maaring sitwasyon. Nakuha nyo? James chapter 1 verse 19. Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. We have been reading these verses from even the past sessions, di ba? Kailangan daw mabilis talaga tayo makinig at mabagal na magalit. Ang ibig sabihin lang yan, mas sikapin natin at himukin natin ang ating sarili na maintindihan yung tao na kaysa sa sarili nating kagustuhan lang. Okay, so seek to understand before being understood. Okay. Number three. Okay. We have to approach the conflict with humility and love. Approach the conflict with humility and love. Ngayon po, halimbawa, inano nyo na po, kinausap na yung magkabilang party. Sometimes, you will schedule a time for them. Kakausapin mo, pwede ka bang makausap ni ganito, ganyan, ni brother, at gusto niya makipagkaayos. Pag pumayag siya,
pwede ka na magbigay ng schedule. O pwede bang ganito? Tatanungin ko muna siya. Tapos pagpunta mo naman sa kabila, isi-set mo na rin yung mood ng isa. You try to understand, you ask wisdom from God, and you approach the person in humility, and lang sasabihin mo, sister, gusto makipagkasundo, makipag-ayos na yun, no? Kailan ka pwede? Nakuha nyo? Kailangan po maintindihan ng either party na ikaw as a peacemaker, you don't ang tawag nito, you don't side to any of them. Dapat alam niya na wala kang kinakampihan, wala kang favorite, at ang nais mo lang talaga ay mapagkasundo sila. Nakuha niyo po. So, approach the conflict with humility and love. Dear brothers and sisters, if another believer is overcome by some sin, you who are godly should gently and humbly help that person back onto the right path. And be careful not to fall into the same temptation yourself. You see, we have the calling to reconciliation talaga. Ang calling natin ay mapag-ayos natin sila. In fact, sabi rito, tayo daw na malakas, tayo na godly, we should gently help the person get back to the right path. Lalo kapag nakita natin, alam natin yung isang tao ay napariwara talaga, mali talaga yung ginawa niya against somebody. Pwede kasing yun ang dahilan bakit nag-away sila. On the other hand, yung nagawa naman ng masama, may mga iniisip na rin na hindi maganda, ng pagganti, marahil ganon. Alam nyo, sa church, marami akong experience na ganyan. Na totoo namang mga Kristiyano, kaya lang talagang nagawa ng mali eh. Mistake, errors. And there are times na may mga may sinadya talaga. You can clearly conclude na they are now in the wrong path. Anong payo sa atin? If we see somebody who is a brother who is in the wrong path, sabi rito, we, the godly people, should humbly and gently bring them back to the right path. So anong payo sa atin? Dapat dalhin daw natin sila pabalik sa tamang daanan, sa tamang way. But how are we going to do that? Dalawa, sabi rito, gentle daw tayo, tsaka humble. So we should approach the conflict with humility and with love. Alam nyo, kapag ganon, kapag naintindihan ng either party na yung mediator, ang goal niya talaga mapag-ayos lang, walang any judgment, walang pag-uusga, walang paninisi. Nagsisimula na rin mag-open yung puso nila. Oo nga, no. Dahil nakikita yung pagmamahal sa'yo, yung pagpapakumbaba sa'yo, sila i-encourage din sila na, okay, makipag-ayos ako. Kasi merong brother or sister who is very caring enough to bring me back to the right path. Now, yun ang number 3. Approach the conflict with humility. Okay, number 4. Ito na, pag nagkaharap na po. Encourage confession and forgiveness. Nakuha nyo? Ano ibig sabihin niya? So, na-schedule nyo na lahat. Tapos nagkaharap na. Pag nagkaharap na po sila, normally ginagawa ko po, binibigyan ko ng opportunity each party to speak and to reason out. Nakuha nyo? Tapos sinasabi ko sa kabilang party na, habang magsasalita po si ganito, ay makikinig muna tayo, wag muna nating iriribat, wag muna nating sasansalain. Tapos, nagbibigay din ako ng rule. Ang isa sa mga rule, bawal manduro, bawal magmura, bawal manise. Nakuha nyo? At bawal, lalo ng bawal gumawa ng gestures na kung saan parang mananakit. Ano po? So, you create rules.
But in the midst of that, you encourage confession and forgiveness. Meaning to say, kapag halimbawa nasabi niya ng ganito, sa kalagitnaan ng kanilang pagbibigay ng discussion, makikita mo at sila rin nare-realize nila, nga, parang mali ako doon, Sa kabilang banda, ganun din, nga, parang may mali din ako doon. So, through that, in-encourage natin actually na aminin natin yung pagkakamali natin. But also, we also encourage na, sinabi na mali, nagkamali talaga siya, ano ang magiging respond natin? Mag-aaway ba tayo dito? Tutuloy ba natin? We actually would like to encourage forgiveness. Nakuha nyo. Ngayon, kung may restitution na dapat gawin, kailangan mag-restitution. Ibig sabihin nun, kung may damage na kailangan bayaran, in-encourage din natin na bayaran. Halimbawa, sample. Nabangga yung kotse. Encourage confession of errors or sin, encourage forgiveness, but it's up to the other party kung, teka, hindi ko na ba pababayaran sa kanya? Maganda kung ganun, kung wala ng restitution. Pero kung ano man, kapag inamin ng isa yung kabilang panig, we encourage forgiveness from the other parties, but we also encourage from the other party restitution. So, there is confession of sin, admittance of sin. At the same time, we encourage also forgiveness. Matthew 6:14, if you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. This is actually one of the verses that we can quote to encourage either of the parties to forgive, actively extend forgiveness to the other parties. Nakuha nyo? Ayan. Okay. Next. Number 5. Okay. Work towards reconciliation, not just resolution. Ano pong ibig sabihin niyan? Hindi lang po natin minimithi na maayos yung problema. Resolution ang tawag doon. Gusto rin natin na maayos yung relasyon. Ang tawag po doon, reconciliation. Nakuha nyo? So, wino-work out natin na ma-reconcile, lalo na kung magkapatid sa Panginoon, lalo na kung magkapamilya, lalo na kung mag-asawa. Nakuha nyo? Ang gusto natin, ma-reconcile, mabalik ulit sila sa maayos na relasyon, hindi lang ayusin kung ano yung naging problema. Dapat talaga yung mga problema maayos. Nakuha nyo, halimbawa, kung ang problema ay pangangaliwa, dapat ayusin yun. Dapat bitawan na nung lalaki o nung babae kung ano man ang kanilang relasyon doon sa iba. Pero hindi lang yung pagbibitaw doon sa kasalanan, kundi inaayos din natin na yung pagtanggap sa isa't isa. Kasama doon yung pagpapatawad, syempre. So, work on that, reconciliation. Kasi relationship actually is more important than just solving the problem. Nakuha nyo? Halimbawa, problema sa pera. Pera lang yan. Pero kung halimbawa, na-solve yung problema sa pera, hindi na-solve yung relasyon, parang bigo tayo. Oo nga, napagawa yung kotse, pero hindi na kayo nagpapansinan, wala nang matamis na pagtitingin sa isa't isa, hindi na reconcile, hindi maganda. So, ang gusto nating i-work out yung reconciliation. Nakuha niyo po. Romans 14 verse 19. So then, let us aim for harmony in the church and try to build each other up. Lalo na pag sa church ang problema, we want harmony from within the church. Pero hindi lang yun. Eventually, pag may harmony na, gusto natin ang bawat isa ay gumagawa para sa ikabubuti ng bawat isa. Ang tawag doon, building up each other. Nakuha niyo po. Okay. Number 6. Number 6 is that we have to trust God for the outcome. Trust God for the outcome. So normally po, pag nagkaharap na, nakapag-usap na, nasabay na nila yung mga dahilan, narinig na yung magkabilang panig. Pag narinig na pong gano'n, anong gagawin natin?
So, hahangarin natin ang bawat isa ay magpatawaran, ayusin yung mga dapat ayusin, bayaran yung mga dapat bayaran, pero gusto din natin na na magkaayos sila. Pero syempre, we can only do so much. Ano ibig sabihin? We are limited only to that. But we can trust God to do more for them. Naka nyo? Magtiwala tayo sa Panginoong Diyos na gagawa siya sa puso ng bawat isa. Hanggat maaari, bago maghiwalay yung dalawa, na nagkasundo na nagkaayos, pagpipray pa rin natin sila. And we pray for total reconciliation. We pray for healing. Naka nyo? We pray for the other parties to resolve whatever problems. May mga babayaran nga, dapat mabayaran. Kung may mga dapat ayusin. Kung may mga dapat iwanan, tanggalin, putulin. Yung mga yon magawa. And we will pray that the Holy Spirit will give them power to do that. And we will trust God for the outcome. Proverbs 3, 5, and 6, sabi, trust in the Lord with all your heart. And do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. In all of the sessions, the process of reconciliation, lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon, ang Diyos ay gagawa ng paraan para ayusin sila. Sa peace mediation, hindi ito, may mga peace mediation na na hindi instant proseso. Minsan, hindi lang isang session, pangalawang session, tatlong session, iba-ibang level actually. Mas malaking usapin, mas matagal. Halimbawa, peace mediation between husband and wife. Sometimes it takes days lang, oras. Peace mediation between families, pag pamilya na magkaaway, medyo matagal na yan. Peace mediation between neighbors, halimbawa nagkabaranggayan na, tapos kayo ang lupon, medyo matagal yan. Peace mediation between countries, yung mga countries na magkakaaway o kaya ideologies, organization between against other organization. Yan, may mga may mga proseso yan, hindi yan madali. Sa atin, sa biblical peace mediation, one of the principles that we adopt is we trust God for the outcome. So malaki po ang role talaga ng prayer. Nakuha nyo? Malaki ang role ng prayer. Now, pupunta po tayo, bago natin ituloy yung ating pupunta muna tayo sa small groups and we will have some discussion questions. May dalawa ako ditong questions. Ang una ay, how can you practice being a peacemaker in a current or past conflict? Okay? Siguro mag-share kayo sa grupo nyo ng senaryo. Pwedeng, katang-isip o kaya ay totoo. Tapos, how can you practice being a peacemaker? Anong pwede nyong gawin? Pangalawa, how can you encourage peace mediation within your church, workplace, or family? Paano mo ma-encourage na magkaroon ng peace mediation? Halimbawa, may magkaaway na parties, maaring sa church yan, maaring sa workplace, sa trabaho nyo, o kaya sa pamilya mo. Paano mo ma-encourage yung dalawa na, sige, I will be your peace mediator. Mag-usap kayo, magkaroon kayo ng kapayapaan. Okay, now, pumunta ho tayo sa mediation process mismo. I would like to share to you important reminders sa step-by-step ng ating peace mediation process. Ito yung mga napakahalaga na dapat nating gawin. Ito po yung nasa proseso na po. Nasa proseso na pinagharap natin yung magkaaway. Remember, ang ating intention is to reconcile, not just resolution, but reconcile them. So these are the step-by-step important reminders that you and I need to do. Okay? Number one, sa peace mediation, dapat mag-establish tayo ng neutral ground. Anong ibig sabihin yan?
kung pag-uusapin natin yung dalawa na magkaaway o kaalitan, magandang mag-usap sila sa lugar na kung saan hindi nila quote-unquote balwarte. Nakuha nyo? Sa isang lugar na kung saan wala silang kakampi. Nakuha nyo? Hindi sa bahay nung isa o magkabila. Kasi kapag ganun ang sitwasyon, parang dihado yung kabilang partido. Ano po? So ito yung mga guidelines. Number 1, choose a safe, quiet, neutral location for mediation. Kailangan safe sa bawat isa. Siyempre, quiet para magandang pag-uusap. At neutral yung location. Hindi, kumbaga, hindi home court nung sino mang panig sa kanila. Pangalawa, ensure both parties that they feel comfortable and respected. Tapos, you have to set basic ground rules. Nakahanyo po. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, pag magkaharap na magsiset tayo ng ground rules. Halimbawa, ang isa sa mga ground rules ay, pag nagsasalita po yung isa, igagalang natin, wala munang interruptions, tapos walang personal attacks, walang pagduduro, duduruin mong ganun, di pwedeng ganun, bawal ang mga bad words, pagmumura o kaya paninisi, and we encourage each parties to speak honestly and with respect. Nakanyo, kailangan tapat, walang pagkukunwari, walang pagsisinungaling, at may respeto. Kasi kapag wala yun, paano maiinganyo ang kabilang partido na makipagkasundo kung hindi niya naramdaman na siya ay safe, na siya ay respected? Nakanyo, so napakahalaga yan. Okay, pangalawa. Pangalawang reminder, important reminder. Number 2 is that we have to allow each part to speak. Hindi lang ang isang panig ang pinakinggan. Kasi hindi mararamdaman ng kabilang partido na, uy, teka muna, parang hindi kami nabigyan ng pagkakataong sabihin yung aming damdamin. Hindi. Dapat we allow each party to speak. So, give each person time to express their perspective without interruption. Encourage the I statement instead of blaming. I-avoid daw natin yung, kasi ikaw. Encourage natin, wag po ganon, kailangan tayo. Kasi ganito ang naramdaman ko. Kasi gantong naisip ko. Hindi yung, kasi ikaw, pinaganto mo ko, pinaramdam mo sa akin to. Walang ganon. Tapos wala nga yung mga gestures na panduduro. Yung I feel unheard when decisions are made without my input. Dapat, yun? Wala yung ganon. Tapos, no, yung salitang, ini-ignore mo kasi ako eh. Parang kung halimbawa magkaaway, halimbawa sa mag-asawa, pwedeng yung I statement, yung alam mo kasi pakiramdam ko, hindi mo ako pinakikinggan. Instead of saying, ikaw, lagi mo akong ini-ignore. Yun ang no-no, kumbaga. Number 5, the mediator actively listen and takes note. Habang sila ay nagpapaliwanag ng kanilang sides, ikaw naman as mediator, nagte-take down notes ka. Lalo yung mga importanteng bagay para pag may gusto ka i-clarify o may gusto ka i-point out, maalala mo yun bilang mediator. So, kailangan ng ballpen at notebook. Maliwanag. Sa panahon natin ngayon, minsan gumagamit ng mga recorder. Pero minsan kasi yung recorder, parang threatening. Kasi baka gamitin laban sa akin to. Nakuha nyo? So, yan. Number 3, sa peace mediation, nag-uusap na. Tayo, bilang peace mediator, we have to identify key issues. Ano ba talaga yung issues na tinutukoy nila? Ano po? Ano ba yung mga gustong talakayin? Ayan. Una, we need to summarize the main conflict points for both parties raised. Halimbawa, nakapagsalita na yung magkabilang party, sasabihin mo, itong sinasabi ni Mr. Ganyan, ito yung mga points niya. Sa kabila naman, ito yung mga points niya. Tapos, as mediator, you can ask open-ended questions. Yung mga questions na further makapagbibigay light doon sa kanilang points. Bakit niyo po nasabi ito? Ano pong ibig niyo sabihin ng ganito? Nakuha nyo?
yung questions na lalo niyang mai-elaborate para mas maging malinaw sa atin tsaka sa kabilang party yung kanilang point. Tapos number 3, you can ask something like this. What do you think caused this misunderstanding? Ano sa palagay niyo po ang naging dahilan? Ba't hindi kayo nagkaintindihan? O kaya, pang-apat, pwede mo tanongin, ano po ang pwede natin gawin para maayos ito? Nakanyo? Tapos number 5, you have to find common concern. Ano yung concern nila na sa palagay nila ay hindi na-meet pero gusto nilang i-address. Halimbawa, magkabilang panig, parehong naramdaman nila na hindi na respeto. Pero gusto nilang magrespetuhan. Nakanyo? Kasi finding that common concern, so you can start agreeing na, pareho naman po pala kayong concern about respect. Siguro po yun ang doon tayo magsimula. Paano mo natin ma-resolve yung conflict na ito? By respecting each other. Nagets niyo po? Number 4, sa peace mediation, explore solutions together. Explore solutions together. Ano ibig sabihin niyan? Di ba tinanong niyo sila, paano po natin ito ma-resolvehan? Paano po kaya natin ito maayos? Gusto niyo po ba mag-ayos? Yes. Ano po pwede niyong may sasuggest? Ano po pwede niyo sasuggest? Ako niya. So, brainstorming possible solutions without judgment. Encourage compromise and mutual benefit. Sometimes, they really have to compromise. Yung magbigayan. Ano sa palagay niyo pwede niyong ibigay? Kayo naman po, ano pwede niyong ibigay? Anong pwede niyong pagkasunduan? How can you meet halfway? Paano po kayo pwedeng magkita sa gitna? O ano po yung mga bagay na pwede niyong palitan? What are you willing to change? And all of these things, list all possible solutions and let both parties discuss them. Meaning to say, yung solution, mas magandang manggaling sa kanila. Sila ang magre-resolve. Nakuha niyo? Pwede ka mag-suggest, pero it should appear that the idea comes from them. Kasi mas po yun, mas effective kapag alam nila na yung idea galing sa kanila. Kanya po. Okay, number 5. Kapag ganun po, narinig na ang kanilang mga suggestions, nag-brainstorm na, pwede na mag-agree sa solution. So, agree on a solution and action. So, napagkasunduan po natin. Ito po ang sinasabi nyo. Itong sinasabi nyo. So, ano po pwede nating pagkasunduan dyan? So, select a fair and realistic solution. Define specific actions step. Ano po mga dapat nating gawin? So, sino ang gagawa nito? Who will do that? What will it? Anong dapat gawin? Tapos, get a verbal or written agreement for both parties. Ganito, magbabayad naman ako. Halimbawa, ang conflict ay pagbabayad. Magbabayad naman ako niyan. Huhulugan ko yan, blah, blah, blah. O, isulat. Sige, pwede ho ba natin isulat yan? Tapos magkapirmahan kayo para huwag natin makalimutan. Nakuha nyo? Pwedeng verbal, pwede ring written, depende sa bigat ng kanilang pagkakasunduan. Okay? Now, number 6, of course, after that, nagkasundo na, yung closing the mediation positively. Pag close nyo yung mediation, kailangan positive lahat. I-reaffirm mo lang yung agreement. Napagkasunduan po natin, sinabi nyo ate, sinabi nyo kuya, na ganito ang inyong commitment o inyong gagawin. So, salamat po sa pagpunta nyo, salamat po sa pagiging open nyo na ayusin ito. Ayan. Thank both parties for their efforts. Suggest a follow-up meeting if necessary. Pwede po bang after a week mag-meet tayo tapos tingnan po natin kung yung mga pinangako nyo, halimbawa pabayaran, ay nagawa na at ano ang mga naging problema. Number 4, encourage ongoing respectful communication. Ano po pag mag-uusap po tayo, maganda hong i-avoid na po natin yung bangayan, maganda po may paggalang. So we encourage those. Nakuha niyo po. So ito yung mga key takeaways for successful mediation. Dapat neutral tayo. As mediator, don't take sides. Number 2, promote active listening. Number 3, encourage empathy. Focus on solution, not blaming. Move forward, not backward. Then, ensure clear agreements. Meaning to say, wag natin silang paghihiwalayin hanggang hindi nagkakasundo. Pero minsan nga sa unang pagtatagpo, hindi pa maayos. Pero ang ang goal natin,
Kapag halimbawa, nagkasundo na sila, may compromise agreement na, o kung ano man napagkasuan nila, we will close that in a positive note. O, ito po ha, nagkasundo na po tayo, ito ang gagawin natin, I hope magiging maayos na po ang pagtitinginan natin. Pwede ko ba kayong ipag-pray? So you can end the session actually in prayer again, sealing it with prayer. Nakuha niyo po. Now, pag-usapan natin, ano yung mga challenges sa peace mediation? May mga challenges, hindi naman madali talaga ang peace mediation. Unang challenge ay tinatawag na resistance or unwilling participants. May mga may mga resistance, ayaw makipag-ayos. Hindi siya willing. Hindi ako ready. Katulad nito, halimbawa, meron akong gustong pagkasunduin. Medyo mabigat talaga yung kaso. Kasi yung kaso ay it involves minor child. Gusto makipagkasundo ng kabila. I was trying actually to say, gusto makipagkasundo nito. Yung kabilang panig, sabi niya, hindi ako ready. Yun isa sa mga challenge. Pag hindi ready yung kabilang panig na makipag-ayos. Isa yun talaga sa challenge. Unwilling participant or merong resistance. How to overcome resistance and unwillingness? Number 1, make everyone feel heard and safe. Build trust through open, respectful communication. Sometimes hindi kailangan agad-agad na ngayon. Kailangan mag-build ka muna ng relationship na maramdaman niya na safe at saka mapagkakatiwalaan yung gagawin yung pakikipag-ayos. Number 2, sometimes you need to involve more than just one leader. Sometimes you have to get communities or other people, influential people to help you in the peace mediation. Letter C, focus on what people truly need. Ano yung kailangan talaga? Not just what they say they want. Find common grounds and creative solutions. Kapag may resistance, let's try to discern. Teka muna, bakit hindi siya willing? Bakit hindi pa siya ready? No? Kung ba, masakit pa sa kanya, hindi pa siya makaisip, di hayaan muna natin. Huwag nating ipilit. Let's continue to pray that the Lord will continue to work in the hearts of that person. Okay, pangalawang challenge, yung highly emotional parties. Halimbawa, pinagarap mo na sila, tapos nasa height sila ng galit. Inis yan, medyo challenging. May mga nagkakapisikalan pa dyan. In fact, ang suggestion ko, kapag ganun, you have to be very, very sensitive. And also, you have to protect yourself. Kasi kadalasan sa mga nagsasaway sa nag-aaway, sila yung nasasaktan, nasasaksak, nababaril, ganyan. So, medyo maging maingat tayo dyan. Now, ano yung mga pwede natin gawin? How to overcome highly emotional parties? Let them express their feelings, acknowledge and validate their emotion to create a safe space. Minsan, hindi mo na kailangan pagharapin. Tapos, allow the person to pour out. Ano ba yung nararamdaman? Ipaliwanag niya siguro. Then, validate that emotion. Galit na galit ako kasi ganitong ginawa niya sa anak ko. Ganitong ginawa niya, sinaktan niya ako. I-validate niyo yung feelings. Hindi yung actions yung feelings. Pangalawa, you have to set clear rules and structure. Use ground rules and processes to manage emotional outbursts and keep things organized. Halimbawa, pinag-aharap niyo pa lang, may possibility na na mag-outburst halimbawa o maging highly emotional, mag-ready ka na ng mga taga-saway, magkabilang panig, o kaya kausapin nyo na sila bago pa sila mag-harap, ate, ina-expect ko, kuya, ina-expect ko na walang ang goal natin ay magkasundo, hindi mag-away. Then, letter C, calm things down and build understanding. Focus on finding common grounds and helping them see each other's perspective. Mas maganda na pag ganun, halimbawa, nagka-emosyonal na, pakalmahin na muna, we create space, pinaghihiwalay muna natin sila, hindi pinagsasama, pag ganun ang situation, pag ganun ang condition.
Okay po ba? Next challenge is issue of trust and confidence. Yung ayoko makipagkasundo dyan kasi hindi ko mapagkakatiwalaan yan. Yung trust niya, tsaka yung confidence. Wala akong tiwala, hindi ako naniniwala sa sinasabi niyan. Kapag ganun, mahirap magkaroon ng reconciliation kapag walang trust tsaka confidence. How do we overcome issues of trust and confidence? Well, do small things to show you are serious. Take simple, practical steps to build trust. Gagawa ka ng mga hakbang para mapakita nung seryoso ka at seryoso yung kabilang panig at gusto talagang makipagkaayos. Pangalawa, get someone neutral to watch. Have an outsider group check that everyone's keeping their promises. Pwede kang magyaya ng yung pinagkakatiwalaan ng tao, i-invite nyo doon sa discussion, yung someone na nire-respeto niya, nakuha nyo. Para nang sa ganun, parang may kakampi ka. Nag-build up ka ng kakampi during the peace mediation. Ano pa? Letter C, help people connect. Encourage regular folks from each side to meet and understand each other. Halimbawa, hindi ko talaga mapagkakatiwalaan yan. Sige, sino yung mapagkakatiwalaan niya? Nakuha nyo? Na pwede niyang pakinggan kasi yung kabilang panig ay napakinggan niya din. Nakuha nyo? Ang pinakamaganda nga yun, kung yun tayo yun. Pero kung halimbawa, hindi pa sa atin establish yung trust, tsaka yung confidence, let's find somebody who can do that for us. Nakuha nyo po? So, yun yung mga challenges natin. In conclusion, as Christians, we're called to actively create peace, not just avoid fights. It's okay to avoid fights, but we have to create and actively events or programs to make peace. We've learned that true peace is about wholeness and restoring relationship. And you know what? Jesus is the only one who can provide lasting peace. That's why we always invite Jesus. We invite Jesus to be in the peace mediation, to be with us, and to be with that person. So we ask the Holy Spirit to minister to each one. 2 Corinthians 12:9, each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Sometimes we will find ourselves we are insufficient. We're not capable. We're not able to solve their problems. But Jesus said, my grace is sufficient for us. Let's ask God's or Jesus' grace to manifest in us to solve any conflict from other people. Thank you po. Diyan po natatapos ang ating pong presentation. At ito po yung 3 and 4 discussions natin